Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, ito nakakabilib, sanib pwersa sa Kamara, Marcoleta at Richard Gomez giniba pagkatao ni Erwin Tulfo. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Ito na mga kababayan, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Totoo pala ang kasabihan, walang lihim na hindi mabubunyag. Talaga. Matapos sumali sa partido ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta, minsan na palang inusisa at tila binasag ang katahimikan at harapang binulatlat sa publiko ang di umano'y tinatagong sekreto sa pagkatao ni Erwin Tulfo. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang pa-subscribe po mga kababayan. Maraming salamat. Mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Sadyang totoo pala ang kasabihan, tila walang lihim na hindi mabubunyag dahil ang pagtakbo ni Erwin Tulfo sa Senado ay mukha di umanong mabubulilyaso pa matapos makalkal ang di umano'y tinatagong sekreto at tunay nitong Nako, ano kayang sekreto ito? na tila nagpagimbal sa marami sa ating mga kababayan dahil sa mga pagbubunyag noon ng Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta matapos halos giniba ng buhay sa pagdinig ang representative na si Erwin Tulfo at tungkol sa tunay nitong pagkatao. Sa nasabing committee hearing noon, tila nabulilyaso ang tinatagong sekreto sa pagkatao ng representative ng ACT-CIS party list na si Erwin Tulfo matapos binasag noon ni Congressman Rodante Marcoleta na tila hindi pala umano Filipino citizen si Erwin Tulfo kundi isang Amerikano. Nako, Amerikano. Siya di umano ang nakalap noon ng committee. So yan mga kababayan, papayag ba kayo na magkakaroon po tayo ng isang senador na Amerikano? O baka maging spy lang ito ng Amerika pagdating dyan sa Senado. Tama na po mga kababayan ng isang Tulfo, no? Tama na po ang isang Tulfo sapagkat wala naman pong ginawang tama, di ba? Magaling lang po silang magsalita pero kulang rin naman sa gawa. Gaya po talaga ito kaya kaya President Bongbong Marcos Jr., no? O kung talagang seryoso kayo, mga Tulfo, dapat binusisi nyo na, no? Talagang tinapos nyo yung Lotto mystery na yan, diba? Kasi sa inyo na assign yan Kayo nung una sabi nyo ipapalay detector test nyo pa sino yung sa Lotto? Si Mel, di ba? Pero bakit bigla na lang kayong tumahimik? Di ba? I'm not pertaining to Erwin Tulfo kasi hindi pa naman siya senador, but still mga kabayan, no? Tulfo is Tulfo. Gaya ng sinasabi natin, blood is thicker than water kay President BBM at saka kay Senator Amy Marcos. Ganon din po, no? Ang ating perception dito po kay Erwin Tulfo at Rapi Tulfo. Maging kung sino mang Tulfo pa yan, no? Ganun pa rin ang kanilang I think gagawin, no? Tila hindi pala umano Filipino citizen si Erwin Tulfo kundi isang Amerikano. Ilang mga ebidensya di umano ang nakalap noon ng Committee on Appointment kung saan kumpirmado na hindi pala Filipino citizen ang ACT-CIS party list representative na si Erwin Tulfo. Ito raw di umano ang isa sa mga dahilan ng naging problema ni Erwin Tulfo nang maupo bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD
Duterte. Kaya't ito daw ang dahilan kung bakit siya pinalitan ng nooy Valenzuela Mayor na si Rex Gatchalian. Tila hindi raw mapapalagpas ng Sagip Party List Representative ang isa sa tila pilit itinatagong sikreto ni Erwin Tulfo, ang di umano'y pagka-Amerikano nito at hindi di umano ito tunay na Pilipino citizen. Kaya ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, mukha di umanong malapit ng araw sa karma ang nasabing mambabatas dahil kung ating matatandaan, tila isa siya sa nagsiwalat ng di umano'y impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tila hindi nga raw maitatago ng mambabatas na si Erwin Tulfo na under siya sa ilalim ng bagong Pilipinas na tila ginawang utusan di umano ng House Speaker sa tuwing Ganyan talagang lumalabas mga kababayan. Utusan, aso, no? Aso po itong si Erwin Tulfo ni Tambaloslos. Kung saan mo itaapon yung boto, susundan po yan ni Erwin Tulfo. Tinapon ng boto kay Vice President Sara Duterte. No, yun din, tumitira din po ito kay Vice President, baka hindi nyo lang alam, no? Itong si Representative Erwin Tulfo. Ito nga ang question mark mga kababayan. Kung doon nga sa DSWD napatanggal po siya dahil po sa issue ng citizenship, di ba? Tapos sa Kongreso okay tuloy na maging isang congressman, ang isang may problema sa pagiging isang Pilipino, kung Pilipino ba siya or Amerikano siya. Di ba? Nakakapagtaka po mga kababayan. Ang tanong, bakit? Dahil ba nagagamit siya ng administrasyong ito to attack Duterte? Ayan, nagtatanong lang po tayo. Baka sakaling may makasagot. Maglilibot-libot ito na parating kasama umano si Erwin Tulfo na para di umanong may tali o kulang na lang raw ay kadena sa lieg na hawak ni Tamba. Tama. Naman ng marami sa ating mga kababayan dahil ayon pa sa kanila, sayang raw si Erwin Tulfo. Paano mo maipagtatanggol lang sambayan ng Pilipino dahil tila Hindi po sayang mga kababayan. Si Erwin Tulfo hindi po siya sayang para sa Pilipino. Mas maganda nga itong nangyayari ngayon Mas maaga po nating nakikita kung ano yung kanilang tunay na kulay. Kasi mahirap naman mga kababayan kung iboboto muna natin sila tapos doon na natin makikita. Gaya ng ginawa nila President BBM, di ba? Grabe yung pakitang tao nila, di ba? Grabe yung mga pambubudol na ginawa nila. Kaya this is a right timing kung baga na sinisiwalat ng iba't ibang content or mga vloggers, no? Ang pagkatao ni Senator Representative Tulfo. Kasi ngayon pa lang, maaga pa lang, malalaman na ng taong bayan na, hindi pala maganda ito. Buti na lang, mayroong nag-share, no? Ng kanyang ng ganitong post or ng ganitong information about sa kanya, di ba? Na siya pala isang may issue, no? Sa pagiging isang Pilipino. Uhod na di umano ito sa nasabing mambabata sa mga garapalan at sa di umano'y pagwalda sa pera ng taong bayan. Hindi rin pinalagpas ng Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta na bukod sa tinatagong sikreto ng mambabatas na hindi di umano ito Filipino citizen ay nakalkal rin ng Sagip Party List Representative ang kasong libel umano na kinasasangkutan ng nasabing mambabatas. Mr. Chair, there are 4 counts of libel and you were convicted by the Pasay Court, and on appeal, the Court of Appeals affirmed the conviction all the way up to the Supreme Court. And so, by record, and as it appears in the file report, Mr. Secretary, it stands as a fact that you were convicted of counts of libel. Is that correct? Yes, Your Honor. I admit that there was a case. Matapos lumabas So yan mga kababayan, umamin na may kaso siyang libel, di ba? Ano bang implication yan? Ngayon, kung tatakbo kayong senador or congressman, di ba? Magkakaroon naman po kayo ng immunity. Not to sue you. Di ba?
Ganun talaga eh. Pag ikaw ay may kasalanan, no? Kung ikaw ay makasalanan sa mundong ito, tumakbo ka pong congressman, tumakbo kang senador, wala ka ng kasalanan. Malinis ka na. Diba? Ganun po ang ginagawa ng ibang mga politiko eh. Kapag meron po silang mga kaso, ang tinatakbuhan nila or tumatakbo sila sa politika as what? Congressman or senators. Kasi nga po may immunity. Like for example, itong si Castro, di ba? Si Representative Congresswoman Castro. Convicted na po yan ng child abuse, mga kababayan. Dahil nga sa siya ay po ay isang congresswoman, hindi pa although nag-apila na sila, di ba? Umapil sila sa Court of Appeals, pero still ganun pa rin ang impression ng tao sa inyo. Di ba? Once you are di ba? Sabi nga lang, once you are marine, you are a marine, di ba? Kung ikaw ay convicted, you are a convicted. Whatever it takes, mga kababayan. Ito naman, kung ito naman ay convicted sa libel, or may kaso sa libel, ganoon din. Kahit balik na rin mo mundo, sinungaling ka. Maaring pagtakbo nito, ito opinion natin to, bilang isang ordinaryong Pilipino, maaring pag nanalo ito, si Erwin Tulfo, tulad ng kanyang kapatid, no? Maging tao-tauhan lang ito at maging sinungaling sa taong bayan. Isang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, American citizen, pwede palang maging congressman at senador only in the Philippines. Tama. Nakasumipsip sa mga powerful individual na nasa government. Pagkilalang taong convicted na, nakakalaya pa, nakakapwesto pa sa gobyerno. Pag mahirap, dinidinig pa lang ang kaso, nakakulong na. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Mga may kaso, convicted, kakandidato na naman. Sa ibang bansa tulad ng Japan, di pinapayagan may kaso. Yung Prime Minister nila nag-resign dahil saan mistake lang. Hay nako, wag nang So yan, mga kababayan, sa ibang bansa, pag may kaso ka pala, hindi ka pwedeng tumakbo. Pero dito sa atin, di ba? Kalalabas lang ng kulungan, tatakbo ng mayor, di ba? Di ba si dito? Si yung pinakulong po ni dating Pangulong Duterte sa Alvera Leyte, di ba? Si Kerwin Espinosa, mga kababayan, di ba? Ngayon, tatakbong mayor at saka yung sa Iloilo yata yun. Tatakbo rin. Si Dilimat, kalalabas lang, tatakbo rin. No? Marami pong mga kalalabas lang mula sa Bilibid, no? Baka isang araw makita natin, ito na yung mga sinasaluduhan ng ating mga kapulisan. Hindi ba kayo nandidiri niyan? No? Hindi ba kayo naiilang? No? Isang araw, yung convicted ng drugs, di ba? Child abuse, ano-ano pa, libel or something na basta convicted na siya. No? Sasaluduhan po ng ating mga kapulisan isang araw. No? Maybe someday, pag nanalo po sila, nako, ipipraise po sila ng ating mga armed forces. Naloko na. Yan ang sinasabi natin. Naloko na. Ipalusot lahat ng mga convicted. Mahiya naman kayo. Kapag ordinaryong mamamayan, kulong agad. Pero kapag sila may special treatment, nasa Congress or Senate pa, public office is a public trust. Yun lang po. Anko. Mr. Speaker, members of the esteemed chamber, I rise today on a different matter. A critical matter concerning Section 2 Grabe talaga yung pag-i-English nito. of No? Republic Act number 9165 Nakakaingit. or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, which mandates the inclusion of media representatives as signatories in the inventory of confiscated drug-related items. While this provision was crafted to enhance transparency
in anti-drug operations, I submit that it is time for us to revisit and devolve this responsibility to better suited entities, Mr. Speaker. The inclusion of media representatives represents or presents significant challenges and risks. Media practitioners who are civilians are placed in potentially life-threatening situations when required to participate in such operations. Exposing them to these risks compromises not only their safety, but also that of their families, Mr. Speaker. Moreover, involving media representatives in law enforcement tasks raises concerns about their independence and neutrality. Journalists are meant to act as impartial watchdogs of government actions, holding public officials accountable from an objective stance. Requiring their direct participation, Mr. Speaker, in these operations undermines their role and may cast doubt on their credibility and impartiality. It is imperative that we devolve this responsibility to more appropriate witnesses who are already empowered under the law. Section 21 of RA 9165 already mandates the presence of Department of Justice representatives and barangay officials as witnesses in this process, Mr. Speaker. These individuals are better suited to fulfill the role of ensuring transparency and accountability in documentation of confiscated drug-related items. Additionally, we can enhance existing safeguards to further promote transparency without involving media personnel. Like comprehensive video documentation can serve as a reliable and tamper-proof record of the inventory process, ensuring accountability without requiring physical witness to be present in dangerous environments. Increased training and oversight for DOJ and barangay representatives can strengthen their ability to act as effective witnesses. By devolving, Mr. Speaker, this responsibility to individuals already mandated and equipped for this role, we can preserve the safety of our media professionals, uphold journalistic independence, and maintain the integrity of anti-drug operations. So yan mga kabayan, hindi po natin pahabain yung pagsasalita niya, no? Kasi mahaba pa siguro ito eh. Doon na po tayo. Ito ano natin dito. Yung pag-rebut po ni Richard Gomez, no? Congressman Richard Gomez. Dito po sa mga sinasabi niya. Kasi tapos na pala ito eh. Yung sinasabi niyang hindi isama yung mga media, no? Sa police operation. Tapos na pala itong pinag-usapan na po yan dyan sa Kamara. Ito, pakinggan po natin si Congressman Richard Gomez. Find out from the good congressman if you are a member of the anti-drugs committee. No, I am not, my distinguished colleague. I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group, Mr. Speaker. And if you are a what were you again, Mr. Speaker? Yabang. Deputy majority floor leader. Floor leader. Deputy Sige. majority floor leader. Yabang I'm talaga very eh. sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you're aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatory. Wala kang alam, kaya tinatawanan ka lang ni Operations, Richard particularly Gomez, on no? confiscated items, Mr. Speaker. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because, you know, RA 9165 was passed already in the last Congress.
And during this Congress, Tingnan nyo ng mukha. Mukhang natutunaw na sa kahihiyan. and in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Nako. Yan. Natunaw na. Can you repeat that? Biglang nabingi. Nako po. Tagulogin. Sige. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po. Ang problema po natin sa Kongreso, kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan. Nagibagad yung tono niya, no? Nung nasupalpal, no? Ni Congressman Richard Gomez. Aba, biglang nag-iba yung tono ni, ni Tulfo, mga kababayan, no? What were you again, Mr. Speaker? Sa amendments natin, po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong buybacks, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look. Yabang talaga, mga kababayan, no? Pagdating natin doon, ibig sabihin, he is already, sure na magiging senador po siya, mga kababayan. Nako, eto po I know, mga Tulfo, marami po yung followers, no? I hope na hanggang followers lang kayo sa social media. Huwag naman po kayong magpauto, mga kababayan. O pwede naman natin i-follow ang isang personality. Ba't hanggang follow lang? To make us updated, no? About their lives, di ba? Pero, wag naman po nating isabuhay yan na iboboto natin sila dahil we are a follower, no? Di ba? Mag-isip-isip po tayo, mga kababayan, kung ganito ang magiging senador natin. Baka puro kayabangan na lang, no? Marami na ngang mayayabang na senador ngayon. Idadagdag pa natin itong isang ito. Maawa naman kayo sa bansa natin. Nako po. Well, anyway, mga kababayan, ano man po inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Parati salam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.